Mapagpalang araw po sa inyong lahat at Merry Christmas. Kumusta po kayo sa araw na ito? Dito sa Taytay ay medyo maulan, medyo hindi maganda ang panahon. Dalangin ko na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Bagamat ay sinusubukan ng hindi magandang panahon o anumang mga pangyayari sa buhay. Subalit, napakalaga na laging ipaalala sa atin na ang Panginoon ay sumasa atin, and this is the very important message for us of Christmas. Napakahalagang mensahe sa atin ng Pasko ay ang Diyos ay sumasa atin. Mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ng Ebanghelyo ngayong araw ng Sabado, December 28, na kung saan ay may diriwang ng simbahan ang kapistahan ng Holy Innocents Martyrs. Ang Ebanghelyo ngayon ay mula sa Ebanghelyo San Mateo, chapter 2, verses 13 to 18. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for a child to destroy him. Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled. Out of Egypt I called my son. When Herod realized that he had been deceived by the Magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity, 2 years old and under, in accordance with the time he had ascertained from the Magi. Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet. A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation, Rachel weeping for her children, and she would not be consoled, since they were no more. Mga kapatid, ngayong araw ng Sabado, mayroon naman tayong masabi natin mga saksi ng pagdating ng ating Panginoon. Ito ay ang mga innocentes. These are the innocent babies na kahit pa man ganon, sa kanilang pagiging mga baby, sila ay naging mga saksi ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na paalala para sa atin. The Holy Innocents gave witness not by words but by their lives' blood. So kahit na hindi pa sila ay makapagsalita, subalit sila ay nagbigay ng saksi sa magitan ng pag-aalay, sa magitan ng kanilang dugo. Sa ating Ebanghelyo ngayon, makikita natin yung kasakiman ni Herod, sapagkat ayaw niya na mayroong papalit sa kanya bilang isang hari. Kaya ipinautos niya na lahat ng mga bata na kailang na 2 years old and below ay patayin. At tunay nga na ay nangyari ang malagim na
pangyayari sa buhay ng mga bata. So maalala din natin sa ating panahon ngayon. So itong kasakiman ay hindi lamang nangyayari sa panahon noon, bagamat sa ating panahon rin ngayon. Ilan sa mga nasa posisyon, nasa kapangyarihan, gumagawa rin ng mga ganitong paraan, kahit man ay hindi kasintulad, no? But may hambing rin natin yung mga pangyayari na because of greediness, naroriyan yung inclination to also somehow do something that are not pleasing to the Lord. At pangalawa ay makita rin natin yung papel ni Joseph, no? Sa ating Ebanghelyo, sabi ng anghel kay Jose, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you." So si Jose ay ilarawan ng pagiging protector of the Holy Family. At larawan siya ng isa pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. At naway si Jose ay maging huwaran din para sa atin, sa ating pagsumikap na mamuhay bilang mga Kristiyano, na tularan lagi natin ang mga mabubuting halimbawa na ipinakita ni Jose, bagamat ay wala tayong marinig na salita, but his action speaks louder, no? Kanyang mga gawa ay talagang hayag na hayag. Kaya hingin natin ang panalangin ni San Jose na naway tulungan tayo na laging sundin ang kalooban ng Panginoon at hindi matukso ng kasakiman katulad ng pangyayari sa buhay ni Herodes. And of course, today is Saturday. We also ask intercession of our Blessed Mother that she may intercede for us and help us to be open to the will of God, maging bukas sa kalooban at laging handa na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So to all of you, a blessed day. Huwag nating sirain ang araw na ito, no? Sapagkat para sa iba, ang araw na ito, December 28, ay araw ng pagsisinungaling. So hindi po ito. Hindi ito ang pamamaraan ng pagsasaksi. Ang pamamaraan ng pagiging saksi ng ating Panginoon ay ang pamumuhay sa katotohanan, not to spread fake news, but rather truth. Let Jesus who dwells among us helps us to testify to the truth. Ang Diyos na suma sa atin, nakatawang tao, naway tumulong sa atin na mamuhay sa katotohanan. So again, a blessed day sa inyong lahat at ingat po kayo lagi, and Merry Christmas to each one of you. And of course, rest assured of my prayers for you and for your family.